Nagsisimula ang lahat sa pamilya. Ang mga pamilyang ating unang pinagmulan ng suporta. Isang pamilya na hindi natitinag sa suporta nito, anuman ang mangyari. Isang pamilyang unit na nakaka-impluwensya sa ating pag-iral at tutulong sa atin na matuklasan ang ating mga sarili. Sabi nga, paano kung ang ating minamahal na konsepto ay biglang napalitan ng pagkabigla? Huwag kami nangangulat. Sige na. May sabi. Oh, tapos na namin yung pagtuturo mo. Ganun, masaya naman, Nay. Ganun pa din. Ano balita sa mga bata? Hindi naman sila naglilikot. Ganun din. Siyahin, ganun. Sarap kayo magturo, Nay. Di ka ba nagsasawa dyan? Ay, Nay, ba't ako magsasawa? Yan yung passion ko. Wala kang mo mapapalalo ba? Nay, basta nakakatulong ako sa mga kapatao. Okay. Huwag bahala, malaki ka na rin naman. Sige nga, Nay. Maligo na ako. Sige. Gandang umaga. Sa paglipas ng mga araw, nararamdaman ko sumisikip na ang aking daanan. Minuto at segundo na iisip ko kung tama ba ito. Sa bawat pagbibigay ko ng aking katunayan, ay masdam ako ang aking kamatayan. Ang aga mo yan na ngayon. Alam ba, Nay, may nagmamasid sa akin sa sundalo. Di ka ba natatakot? Pati dito sa baryo natin. Ilang araw nang may nagmamasid sa sundalo. Ay, Nay, ba't ako matatakot? Tama naman ginagawa ko. Walang mali. Anak, mag-aalala talaga ako sa'yo kasi alam mo eh. Ay, Nay, kaya ko na yung sarili ko. Tsaka huwag mo nang masyadong iisip yun. Wala naman. Kumain ka na muna dyan. Sige, Nay. Mabasa, huwag ka ba ito? Mapukasay mo ito ang pinakamal ko ng sa'yo. Malinis naman magkatandang at walang panda. Magtandaan mo kung mga tama di sumusunod. Ayos sa kailangan mo ng gobyerno. Mukhang magdalawang isip na patayin sila. Nagkakaintindihan. Opo, gobernador. Okay, yung gobyerno. Ayaw naman natin. So ngayon, sino ang mga nakakarinig sa mga latest news ngayon sa ating bansa? Wala. So, sa ilang mga Pilipino dito sa ating bansa, ang mga nakakapansin, ang mga nakukulong dahil sa mga nagagawa ng krimen. At yun ang mga to, ang ananin natin ngayon. Does everyone knows about Article 3 in 1997 Philippine Constitution? Hindi sure lang yan. Well, ang sinasabi sa libro, we will be discussing about 1987 Philippine Constitution, Article 3, Bill of Rights, Section 4. At ang nakasaad dito, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or the rights of the Philippine of the people peacefully and assemble and petition the government of redress and forgiveness. That means, as a human being, kailangan natin makakuha ng kalayaan. Kailangan natin makakuha ng mga magagandang oportunidad na hindi tayo nahaong ng gobyerno. Naintindihan ba? Let me emphasize it.
First of all, bago tayo magbigay ng mga comments and concern, ipapaliwanag ko muna kung ano ang nakapaloob sa 1987 Philippine Constitution, Article 3, Bill of Rights, Section 4. Okay? So, ang pinakakilalaman ng neto is kailangan natin ng kalayaan. Kalayaan sa ating mga ginagawa sa mga pamamangay natin o kung saan lang sa panig ng mundo. Para mas specific tayo. So, ganito lang yan. Hindi natin kailangan magbatali sa gobyerno para asikasuhin yung mga dapat gawin kung ano yung may papasnaso sila kailangan ganyan-ganyan. Tapos kailangan malamang pa ng gobyerno natin. Ano yung naririnig ko? Sinisiraan mo ang gobyerno sa mga kabataan? Ngayong lakas, makinig kayo. Kung sino mang maniwala sa burong ito ay parurusahan ko, kukulong ko. Hindi ko sinasalahan ng ating gobyerno. Tinuturo ko lang sa kanila kung ano yung dapat at dapat nilang kabutunan. Sa mga narinig ko kanina, puro paniniran na ng gobyerno ang tinuturo sa mga kabataan. Hoy, bakit ang buro na nanira ng impormasyon ng gobyerno? Kaya lang kuya, maling impormasyon. Eh tama naman yung mga pinagsasabi ko ah. Wala namang mali sa mga sinabi ko. Aling Marta! O ano? Yung anak mo, Piginaong Fernandez, binaril ng sundalo. Ano? Maraming maling nangyayari, di ba ito mababali? Sino kaya to? Kawawa naman to. May hinahanap ka ba? Wala man po. Pulubi lang po ako. Ba't nandito ka? Gusto ko po mag-aaral gaya ng mga bata. Gusto mo bang maging katulad nila? Nag-aaral? May bahay ka ba? Wala man po. Gusto mo bang maging parte ng pamilya ko? Gusto ko po. Tara, punta tayo sa DSWD. Gagawin ko lahat ng ko para maging parte ka ng pamilya ko. Sige po, salamat po. Pinatay mo sa gobyerno na to? Napakasama. Bakit? Pinatay nila yung kaibigan ko kanina. Pinaril siya ng isang sundalo sa kalsada malapit sa eskwelahan. Papunta ako sa eskwelahan kanina ko. Saan mo ako nakita? May nakita ko sa kalsada. Ano nga ang nakita mo sa kalsada? May isang bangkay. Hala, malamang siya nga yun. Kailan kaya ayos ang gobyerno na ito? Gusto mo kunin na kurso sa kolehiyo, anak? Gusto ko pong makatulog sa mga kababayan na hindi nakapag-course. Gusto ko pong maging abogado. Ano ang balak na sa gobernador nating diktador? Akin na pong bahala. Mag-iingat ka, iya. Ako'y time. Hindi mo pinapansin ako sa'yo. Tulad mo na ba? Diktado na po. Oo. Ba't ako yan, ibigay mo kay Berto. At bakit naman po? Wala ka na doon. Tundin mo na lang. Okay. Ito pala yung gamit. Lagyan mo na ito, Koske. Nagkakaintindihan? Okay po. Kalayaan o hayaan. Kalayaang lumipad, kalayaang lumaki. Hindi aking pakinabang ang kalayaan. Sapagkat aking responsibilidad na magbigay kalayaan.
Hmm. Ba, anong ginagawa mo dito? Di ba pinapalagay ko yung mga gamit ko sa kotse? Para sa kalayaan. Naglalayag sa hangin. Tumitibay sa diwa ng pagkakaisa. Sa bawat pintig ng puso, pangamba ang kaalip. At kalakip ang damdamin ng pagsusumikap. Ang kalayaang di maibigay noon, aking tinataya na ngayon. Nagbibigay ng lakas at matalas na kaisipan. Karapatang maging malaya. Okay na. Yung mga pinapansin ko sa'yo. Tulad mo na ba? Diktado na po. Oo. Iba tawag yan, ibigay mo kay Beto. At bakit naman po? Wala ka na doon. Tugin mo na lang. Okay. Ito pala yung gamit. Lagyan mo na ito kotse. Nagkakaintindihan? Okay po. Hmm. Ba, anong ginagawa mo dito? Di ba pinapalagay ko yung mga gamit ko sa kotse? Para sa kalayaan.